All set na nga kami para sa aming hike for today, pero inaantay lang namin yung iba pa naming mga kasamahan. So andito kami ngayon sa JR station ng Umeda going to Katarazaka Station, somewhere part ng Kyoto. Nakarating na nga kami dito kung saan kami mag-umpisang mag-hike, at habang tumitingin ako sa paligid ay may kakaiba akong napansin. Kaya zoom ko ang aking camera at ayun siya, isa siyang napakalaking ibon. So hindi lang masyadong clear dito sa camera pero ang laki niya. Ayan, at bago nga kami umakyat ng bundok ay syempre bumili muna kami ng mga drinks para always ready. At ayan, start na nga kaming maglakad papunta sa abandoned railway trail dito sa Takedao, part ng Hyogo Prefecture. So dito pa lang sa daan ay maa-amaze ka na sa ganda ng lugar. Maganda tong views ng mga bundok habang naglalakad dito sa riverside. Yung feeling na parang nasa probinsya ka talaga, na tahimik at walang mga buildings kundi pure nature lang talaga ang mga nakikita. At para sa akin sobrang nakaka-relax talaga sa feeling. Char. Baka sa hiking ko makikita ni Miss Au yung partner niya. Minna? Yes. Minna? Kakatapos naming nag-group picture, so ako naman mag-solo picture muna bago tuloy na naman sa paglalakad. So itong dinadaanan namin ay supposed to be a train line pero it was already abandoned. Kaya sa ngayon ay naging hiking trail na siya, at marami na nga ang pumupunta dito na nagha-hike dahil sa ganda ng ambience. At kahit abandoned place na siya ay pansin pa din ang kaligtasan ng mga pumupunta dito kasi fully maintained pa din ang kalinisan sa daan at may mga precautions din. At mamaya dan tayo sa mga tunnels, kaya ready ng mga flashlight. So ito yung unang tunnel na nadaanan namin kasi meron pang 8 na madadaanan. At isa sa thrill ng hike na ito ay itong pag-cross dito sa mga tinatawag pa nilang ghost tunnel kasi matagal na ngang abandon, pero ang saya na nakaka-adventurous yung feeling. We are in the ghost tunnel. Kanya-kanyang hawak nga ng sari-sariling flashlight at talaga namang lahat ay kitang nag-e-enjoy. So kahit sinabi nilang ghost tunnel, walang natatakot, at feeling ko yung multo pa ang natakot sa mga ingay namin. At kahit more than 2 decades nang abandoned ang mga tunnels dito ay safe pa ding pasukin kasi matitibay pa ang structures nila, at kailangan mo lang talaga ng flashlight para makita mo ang dinadaanan mo kasi talagang wala kang makikitang ilaw sa loob. Pagkalabas nga ng tunnel ay nadatnan naman namin itong abandoned bridge na super ganda pa din. So kitang perfect spot siya dito. Pagkalabas mo ng tunnel, ito yung makikita mo. So let's go! Wow! Mamaya! Hindi ka. I got you free forever. At sa oras na ito nga ay bawat isa ay naghanap ng pwesto at kanya-kanyang labas ng baon. At sa akin kadalasan kong binabaon sa mga hike ay onigiri at tinapay dahil bukod sa nakakabusog ay napaka-convenient niyang dalhin. Minsan naman tamad lang magluto. At dito nga kami kumain sa bungad ng tunnel, at ang sayang experience talaga ang mga ganitong activities para sa mga katulad kong mahilig sa adventures. Uy, pahingi! Ay, talagang pampainit eh. And let's go! Tuloy na naman tayo sa paglalakad at pag-e-explore sa mga natural scenery ng lugar. At ito na nga pala ang huling tunnel na madadaanan. So after this, more on green and natural views na ang mga makikita sa daan.
At dahil tapos na nga ang hike ay nag-exit meeting muna kami bago maghiwa-hiwalay. So dito sinasabi ng mga leaders ang mga next activities, kaya naman see you on our next hike. At bago nga din kami umuwi ay kumain muna kami dito sa pinakamurang Anli Barbecue restaurant dito sa Umeda. At masasabi ko nga na on this day we did enjoy and explore another life joyful journey.